Papasok tayong muli ng pag-aaral sa banal na kasulatan. At ang pag-aaralan natin ngayon ay kung paano nawala sa isip ng mga tao o kung paano sila nailigaw o nakalimutan ang isang napakahalagang pangaral ng Panginoong Diyos mula pa sa paglalang ng sanlibutan. At ito ay aalamin natin kung sino ang mga nanguna o sino ang namuno sa mga tao upang mailigaw sila sa katotohanan ito. At ang pag-aaralan natin ngayon, pahanguin natin sa iba't ibang mga libro sa Biblia. Ang una nating teksto ay ating mababasa sa libro ni Ezekiel mula sa chapter 22. Umpisahan natin dito sa verse 26 at ganito ang sasalita ni Ezekiel. Ang kanyang paliwanag ay ganito: ang kanyang mga pari, lumabas dito ang pari, ay nagsigawa ng karahasan sa aking mga aral at nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Hindi nila binigyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan o kanila mang itinuro ang kaibahan ng marumi sa malinis at kanilang pinawalang halaga ang aking mga sabat, kaya't ako'y nalapastangan sa gitna nila. Nakakalungkot. Ito, ang salitang ito ni Ezekiel mula pa sa kanilang mga kapanahunan. Hindi sa panahong ito. Ang tinitunghayan natin ngayon ay paano nailigaw ang bayan ng Diyos sa katotohanan, sa mga bagay, sa aral ng Panginoon. Paano nila nilapastangan ang mga banal na bagay ng Panginoon? Paano nila pinawalang halaga ang pagkakaiba ng banal at karaniwan? At paano nila nakalimutan ang pagkakaiba ng marumi sa malinis? Ito ay kagagawan ng mga pari nung unang panahon. Ang mga paring ito siyang pinagkatiwalaan ng Panginoon ng banal na aral para sa kaniyang bayan. Ngunit nilapastangan lamang nila ang mga banal na bagay ng Panginoon at kanilang pinawalang halaga ang aking mga sabat. Kung titignan natin dito ang sabat, palaging capital ang S. Ito ay nangangahulugan na hindi pwedeng pawalan ng halaga ang sabat ng Panginoon. Mas matatag ito kaysa anumang bagay sa sanglibutan. Hindi maaring mawawala ang sabat ng Panginoon hanggang sa ang sanlibutan ay nagpapatuloy pa. Kaya't ako'y nalapastangan sa gitna nila. Nakakalungkot na ang mga pare buhat pa nung mga unang panahon. Sila na ang gumawa ng malaking pagkakamali. Sila na yung nailigaw o sila yung namuno sa bayan upang mawalan ng halaga, mawalan ng pagkakaiba ang mga banal na bagay at mga karaniwan. Nilapastanganan na nila ang kaniyang mga aral. At isa sa napaka mamanghang isipin ay ito. O kanila mang itinuro ang kaibahan ng marumi sa malinis. Kaya nga dito, naging aral na mula pa
sa mga unang panahon, ang hindi pagkakilala ng mga bagay na marumi at mga bagay na malinis. Naging pantay-pantay na sa kanilang mga bagay na ito. Kaya maging hindi man nararapat sa kanila, tinangkilik nila ang mga bagay na ito. At ito ay matatagpuan natin lalo na sa mga pagkain. May sinalita ang Panginoon doon ng mga marurumi na hindi dapat nakainin. No? Ngunit ang kanyang mga pari ay hindi na nila ipinakilala sa mga tao, hindi na nila itinuro ang kaibahan ng marumi sa malinis. At higit sa lahat, ang mga pare na naglilingkod sa santuaryo ng Panginoon, hindi na rin nila ipinakilala, hindi na rin nila pinawahalagahan, no, ang sabat ng Panginoon. Kaya nalapastanganan sa gitna nila. Ngayon, hindi lamang pare. Titignan natin ang isa sa sinalita ng Panginoon kung paanong may pangyayaring ganito. May sinabi dito ang Panginoon. Sabi niya, mula sa aklat ni Jeremias, chapter 50, verse 6. Ito naman ang paliwanag ni Jeremias. Isang pangungusap ito ni Jeremias na magbibigay ng paliwanag tungkol sa pagkaligaw ng bayan ng Panginoon. Ang aking bayan ay naging gaya. So, gaya ng nawawalang tupa. Ibig sabihin, ang kanyang bayan ay tulad din ng tupa na nawawala. Iniligaw sila ng kanilang mga pastol. So, kapag ang mga tupa ay inililigaw na ng kanilang mga pastol, mawawala na nga sila. At ang bayan ng Diyos ay inihalin tulad sa mga tupa na iniligaw. Iniligaw ng kanilang mga pastor din. Kanina sa una, mga pare. Dito naman ngayon, ang kanyang tinutumbok naman ngayon ay mga pastor na sila sana ang nag-aalaga sa bayan ng Diyos din. Kaya nga dito inihalin tulad sa isang tupa na may pastol. Ngunit pati yung pastol ay iniligaw na iligaw din yung pastol nila. Kaya sila'y inilihis sa mga bundok. Sila'y nagpabalik-balik sa burol at bundok. Kung makita natin ang tema ng kanyang pangungusap dito, pilit nilang hinahanap, ngunit hindi na nila makita. Kaya nagpapabalik-balik sila sa burol at mga bundok. Kung bakit ay nakalimutan nila ang kanilang dakong pahingahan. Pati nga yung pastol nila, nakalimutan nila ito. Dakong pahingahan. Kaya ang mga tupa, panay lang sila ng sunod sa pastol na nailigaw na rin. Ganon din sa una na yung mga pare, sinabi niya kanina dito na yung mga pare na gumawa ng kalapastanganan sa mga banal na bagay ng Panginoon, yun na rin ang sinusundan ng marami ng bayan. Yung bayan mismo ng ating Panginoon na ipinagkatiwala sa pare sa pamumuno sa mga banal na aral, banal na mga bagay, nakalimutan niya, hindi na niya naalala ang mga pagkakaiba ng banal at ang karaniwan. Hindi na rin nila itinuro ang marumi, pagkakaiba ng marumi sa malinis. Hindi na rin nila ipinakilala sa mga tao ang kahalagahan ng sabat. Kaya't ang Panginoon ay nalapastanganan sa gitna nila. Makikita natin na ang dalawang titulo na yan, pare at mga pastor, na kapwa pinagkatiwalaan ng Panginoon sa kanyang bayan, ay sila rin naman ay nailigaw ng nangunguna rin sa kanila. Ngayon, ito ang sabi ng Panginoon, sinulat din ito ni Jeremias mula sa Jeremias chapter 6 verse 16. Ganito naman ang sabi niya.
Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo kayo sa mga daan at tumingin. At ipagtanong, ito yung maganda, ipagtanong ninyo ang mga sinaunang landas kung saan naroon ang mabuting daan at lumakad kayo roon at kayo'y makakatagpo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Kaya ang ating Panginoong Diyos, sinasabihan niya ang kanyang bayan na hanapin, ipagtanong sapagkat yung kanyang pinagkatiwalaan ng mga pari at sa mga pastol ng tupa, nakalimutan na nila, wala na sa kanilang alaala. Kaya sabi niya, ipagtanong ninyo ang mga sinaunang landas. Marahil may nakakaalam pa. Kaya sabi niya, ipagtanong ninyo. No? Ngunit, anong sabi nila? Sabi nila, ngunit kanilang sinabi, hindi kami lalakad doon. Ayaw na nila. Anong ayaw nila? Ayaw na yung mga banal na aral ng Panginoon. Ayaw na nila ito. Ito yung maliwanag na sinasabi na ayaw na nila. Itong Sabat ng Panginoon, ayaw na nila. Ayaw na rin nilang bigyan ng pagkakaiba ang marumi at malinis. Itinakwil na nila ang banal na aral ng Panginoon. Ngayon, sa panahong ito, kung paano nila itinatakwil ito ngayon, noon, ganyan din ang pagtatakwil nila ngayon, kahit sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Dahil, ang ating Panginoong Hesus, nagbigay siya ng kahalagahan tungkol sa kanyang araw na banal. Ito ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na ibinigay niyang halimbawa sa mga tao sa sanlibutan. Ito yung sabi niya mula sa Lucas chapter 4 verse 16. Dumating siya sa Nazaret na kaniyang nilakhan. Ito yung sabi niya, siya ay pumasok sa sinaguga ng araw ng Sabat. Kung paanong sa Old Testament ay capital letter ang S, ganito rin ngayon dito sa New Testament, ang Sabat ay capital letter pa rin. Tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. Ito'y itinuro ng ating Panginoon, ipinakita niya mismo. Ngunit nakakalungkot lamang na kung paanong tinalikuran ang bayan ng Diyos noon ang kanyang banal na Sabat sa pangunguna ng mga pare at mga pastol, ganyan din ngayon. Ang mga pare ngayon at mga pastor ngayon, ayaw pa rin nila ito. Ayaw pa rin. Kaya dito, isa na lamang ang sumusunod dito sa Panginoon. At napakapalad ang mga taong ito. Sila na lamang itong kasapi o sila na lamang itong tinatawag na Seventh-day Adventist. Nawa, ang aral na ito ay maunawaan sana ninyo kung paano nag-umpisa, kailan nag-umpisa, at kung paano naman ngayon, sa panahon ngayon, bagaman pinatunayan na ng Panginoong Hesus ito, ayaw pa rin ng karamihan na sundin ito. Nakakalungkot. At kaawa-awa ang mga taong hindi nakakakilala at hindi sumusunod dito, pagkat ang kanilang inaasahan ay maaring mawawala sa kanila dahil nagbigay ang ating Panginoong Hesus ng halimbawa upang sundan natin ang kanyang mga gawa dito sa lupa. Naway, palawakin ninyo ang inyong pangunawa upang lalo niyong maunawaan kung paano nag-umpisa, sino ang namuno, at paano kahit sa mga panahong ito. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos at magandang oras sa ating lahat.